Halos 20 years na ako sa ibang bansa at gusto kong i-share ang aking failure, successful, tears at higit sa lahat, sakripisyo at iba pa. Sa kasalukuyan, andito ako sa bansang Kuwait bilang isang OFW. Pero bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa channel ko, pa-like, share, and subscribe. At pakipindot naman yung notification bell para updated ka lagi pag mayroon akong mga bagong videos. Isang maganda at mapagpalang araw sa iyong lahat. Ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Ako ay almost 2 decades na sa ibang bansa, pero ito mahirap pa rin. Ang una kong trabaho ay sa Saudi. Nakadalawang employer ako doon, coffee shop. Ang nauna kong abroad ay since 1999 sa Riyadh. Then after that, second Saudi pa rin, sa Al Khobar naman ako. So tapos ang sumunod ay dito sa bansang Kuwait. Dito na ako nagtagal dahil maganda yung napasukan kong kumpanya at nagtiis, nagtiyaga ako at dito na rin ako na-develop. Kaya ang masasabi ko sa mga kapwa ko OFW, yung mga sinasabi ng iba na mag-ipon, oo, totoo yan, madaling magsabi, pero ang hirap mag-ipon sa katotohanan lang. Kung ang sweldo natin ay minimum wage, kasi lalo't pag tayo ay inaasahan din ng ating pamilya sa Pilipinas, ang hirap talaga. Pero gusto kong ginawa ko tong video na to dahil gusto kong share ang aking karanasan, ang aking failure, success, tears at sakripisyo at iba pa dito sa aking pag-abroad. Marami tayong mga katulad nating mga OFW na pag-uwi natin sa Pilipinas ay walang-wala. Tulad ko, sa totoo lang, kung ipon ang pinag-uusapan, wala rin. Meron, konti. Dahil every month, pagkakuha natin ng sweldo ay pinapadala natin sa ating pamilya. So, kailangan lang talaga ng plano, na kailangan kang mayroong goal, may target, para sa ganon ay makuha mo o makaipon, makapundar sa Pilipinas, na which is nung una ay wala yan sa akin. Dahil ang isip ko dati, makapag-abroad, mabigyan ng konti ang aking pamilya, makaipon ng konti, yun lang. Pero sa katagalan, napag-isip-isip ko na dapat pala kailangan talagang mayroong kang goal. Kahit gaano pa naman kalit yung sweldo mo, gaano kalaki, kung mayroong kang goal ay talagang ipo-pursue mo para sa ganon makaipon. Pero isang maipapayo ko rin sa mga isa kong kapwa OFW, kapag ikaw ay nandito sa ibang bansa, tignan mo rin yung kumpanyang papasukan mo. Siguraduhin mo na the long run, kapag magtatagal ka sa kumpanya ay meron kang makukuha na indemnity. Katulad sa akin, I'm proud na napasok ako sa aking kumpanya. I'm proud na isa ako sa mga nahire ng Alshaya, #Starbucks sa aking trabaho ngayon. At nagpapasalamat ako dahil dito na rin ako na-develop. Tulad ng sabi ko, tumagal at kahit papaano ay nagkaroon din ako ng konting ipon, pundar sa Pilipinas. So gusto kong share to. Gagawin ko itong video na to per episode, kung ano yung mga successful ko at failures. Marami rin akong failures sa totoo lang. Dahil sa kagustuhan natin na bilang isang OFW na mauwi na sana, ay gusto na tayong mag-isip. Yung pagkakitaan sa Pilipinas, kailangan siguraduhin mo. Dahil ako, marami rin akong nagawang failure sa aking buhay, na which is di masyadong na plano. So yun, i-share ko to. Tulad ng sabi ko, gagawan natin ng simula nung aking pag-abroad, yung mga successful ko, mga failures, at least gusto kong i-share ito sa aking mga kapwa OFW, na sana kayo rin
mga baguhan na papuntang abroad, kailangan magkaroon kayo ng goal na tulad ng sabi ko. Dahil tulad ng sabi ko sa akin dati, basta isip ko maka-abroad lang, magkaroon ng kunting ipon, matulungan ng pamilya, yun lang, wala na. So kailangan may goal talaga. At aking number one na talagang may papayo, tulad ng sabi ko nung nakaraan, ulitin ko, kung ikaw ay pumunta dito sa abroad at yung napasukan mong kumpanya is makikita mo naman, matanong-tanong mo sa mga kasama mo kung mayroon kang makukuha at the end, long service or tinatawag dito na indemnity. Kapag wala, after ng contract mo, pag magkaroon ka ng pagkakataon na lumipat sa ibang kumpanya, siguraduhin mo na yung lilipatan mo ay mayroon kang makukuha na separation fee or indemnity. Dahil yan lang yung ipon natin sa katotohanan lang in the long run. Kasi pagkakuta ng sweldo, papadala natin sa Pilipinas. Magkaroon ka naman siguro ng ipon, meron din kahit papaano konti. So total lang sabi ko, siguraduhin mo na mayroon kang yung kumpanya na papasukan mo, it's magkakaroon ka ng indemnity in the long run. So yun lang talaga. Tulad ng sabi ko, I'm proud to be a part of the employee of Alshaya. #Starbucks. Maraming salamat at sana suportahan nyo ang channel ko. At gagawan natin, tulad ng sabi ko, yung mga failures at successful ko ay i-share ko dito. Gagawan ko ng per episode tulad ng sabi ko. So maraming salamat. At kita-kits sa mga susunod kong videos. Have a nice and great day to all of you.